Adik ka ba? Adik ka yata eh. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na hindi madalas pinag-uusapan ng bawat individual. Ang bawat tao, society, o grupo, o ano man kasi napakasensitibong usapin natin yung salitang adik. So, adik ka ba? Ngayon, pag-uusapan natin yan sa paraan na parang maiintindihan nyo ng mas mabilis. At kung papaano, kahit papaano, maiwasan at makumbinsin ninyo yung sarili nyo na parang bakit ganun. At may tanong ninyo sa sarili nyo na bakit ganyan. Ganun pa man, halika't samahan nyo ako para pag-usapan natin yung bagay na yan. At kung anong dapat natin gawin para maayos natin mga ganyang klase ng pag-uugali. So, tinatanong kita, adik ka ba? Adik ka ba? Ay, pag-uusapan natin yung mga bagay na yan. Minsan nag-iisip yung mga individual, bakit na-addict yung mga tao? Bakit niya addict? Bakit na-addict sila sa pagsusugal? Na-addict sila sa pag-iinom? Nag-a-addict sila sa pagdodroga? Nag-a-addict sila sa kung ano-ano mga bagay na yan? Hindi yun dahil sa na-addict sila sa ginagawa nila, kundi dahil na-addict sila mismo sa pakiramdam na binibigay ng bagay na yon. Pag nag-i-smoke sila, na-addict sila hindi sa sigarilyo na yon, kundi sa feelings, sa pakiramdam na binibigay ng sigarilyo na yun. Ganun din sa alcohol. Pag umiinom sila, akala nila na-addict sila sa alcohol, kundi na-addict sila sa pakiramdam na binibigay ng alcohol. At yun ay isa sa mga, salik o factors kung bakit may mga tao nag-a-addict. Dumating na rin ako sa punto na parang pag sa araw-araw din talaga na ginawa ng Diyos, papasok ka sa trabaho, magre-relax ka, iinom ka ng saglit, iinom ka ng isang shot lang ng tequila, isang shot lang ng rum, o isang shot lang ng vodka, para mawala o maibsan man lang, o gusto mo lang ma-relax, yung idea na parang relaxation. Tapos dumarating din sa point talaga na ganyan nga, na parang hahanap-hanapin mo siya. Dumating din ako sa pagkakataong ganyan. Kaya, naiintindihan ko yung ganun mga bagay. Pero bago tayo mag-start, ako nga pala si Plan Motif, isa akong psychotherapist dito sa Amerika, at ginagawa ko lahat ng mga kaya ko para makatulong sa kahit anong klase ng paraan. Maging sa pagre-reaction video man, pagbibigay ng mga advice sa paanong format man sa pagpo-post, at kung ano-anong klase ng mga bagay. Ganun pa man, gusto kong itakal tong idea na to na bakit nag-a-addict ang mga tao at bakit may addict. Dumating din ako sa ganyang klase ng posisyon na may mga araw na kailangan kong mag-take ng shot ng vodka, shot ng tequila, shot ng rum. At ganun pa man, parang dumating sa point na parang kailangan ko siya para ma-relax ako. Sa isang banda, para lang siyang normal. Pero ang tanong ng nakararami, bakit sila nagiging addict sa bagay na yun? Na-addict sila sa pagsusugal, na-addict sila sa pag-iinom, na-addict sila sa pagsisigarilyo. Hindi sila nag-a-addict dahil sa material na bagay na yun, kundi sa pakiramdam. Pag umiinom sila, nag-i-smoke sila, nagsusugal sila, na-addict sila sa pakiramdam na dulot ng bagay na yan. Hindi naman masarap hindi naman masarap uminom. Pero bakit tinutuloy pa rin? Hindi naman masarap magsigarilyo, pero tinutuloy pa rin nila. Hindi naman masarap magsugal, pero tinutuloy pa rin. Pero yung pakiramdam, yung hinahanap-hanap ng katawan nila. At iyon yung isang sa mga bagay na nagbibigay sa isang individual para mas lalo silang malulong sa bagay na yun. At isa sa mga bagay na pwede natin na gamitin para maibsan o maisip natin na paano ba umpisan yung pagtigil. Kung gusto mo tumigil, dito ka mag-i-start sa idea na to. Kailangan mong tanungin yung sarili mo, bakit mo siya ginagawa? Para saang purpose? Ano ba? Bakit? Anong dahilan? Diba? Bakit? Bakit gusto ko yung pakiramdam na yun? Bakit? Ano ba yung gusto kong takasan?
Ano ba yung gusto kong puntahan? Bakit kailangan yung pakiramdam na yun? Bakit kailangan uminom para makaramdam ng gano'n? Diba? Bakit kung kailangan humit-hit? Bakit kailangan kong tumira ng ganito para makakuha ng ganong klase ng pakiramdam? Bakit? Yun yung tanong. Dahil yung ibang tao, depressed daw, stressed daw sila, meron daw silang pinagdadaanan, okay, understandable yan. Kasi meron kang pinagdadaanan na ganyan. Pero ito yung idea na gusto kong maintindihan ninyo kung bakit kailangan yung tanongin yung sarili ninyo sa ganong klase ng bagay. Kasi babagsak yan sa ganitong klaseng kaimportanteng salita. Bakit nyo ginagawa yung mga bagay na yun na pinag-aadikan ninyo dahil sa isang salita? Wala kayong self-control. Hindi nyo ma-master yung sarili ninyo. Hindi nyo kayang kontrolin yung sarili ninyo. Yung desire, yung pakiramdam na kailangan mo ng pakiramdam na ganyan para mag-function ka sa araw-araw. Hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo na hindi ko kailangan yan, na ayoko muna ngayon, kailangan ko mag-stop ng ganun. Wala kayong ganun. So, yun yung pinaka-importante doon at kailangan nyo mag-develop ng sistema sa sarili ninyo para maiwasan yung mga bagay nyo. May mga tao na bigla silang nag-a-addict na parang gusto kong uminom. Bakit hindi kayo pumunta dun sa isang sulok at isipin ninyo, bakit hindi ko kailangan tumigil? Ba't kailangan kong uminom? Ba't hindi nyo tanongin yung sarili nyo, ba't kailangan kong uminom ngayong araw? Bakit naman hindi pwedeng hindi? Bakit hindi ko na lang gawin? Ngayong araw, kukontrolin ko ang sarili ko, hindi ako iinom. Magpapanik kayo, magkakaroon kayo ng withdrawal, magiging balisa kayo. At pag nagiging balisa kayo, natataranta kayo dahil hindi nyo nakukuha yung ganong klase ng feeling, questionin nyo palagi, sumunod ka. So, yung sarili mo ay questionin mo na kailangan sumunod siya sa kung ano yung sinasabi at gusto mo mangyari sa sarili mo. At kung hindi mo kayang kontrol yung sarili mo at hindi mo kayang sabihin sa sarili mo na tama na, ayaw mo na, meron tayong problema. At iyon, yung problema na yun ay kulang ka sa practice. Dahil ang addiction, kung hindi nyo naiintindihan, ay isang skill. Kung gusto mong matuto ng skill na maayos, kailangan mong practicein. At ang skill ay nakukuha sa tinatawag natin na practice ng behavior natin. The way na ginagawa natin ng paulit-ulit, nagiging skill siya at nade-develop siya. So yung idea na yan ng skill ng pag-iinom at pag-addict ay isang skill po. So kailangan natin maintindihan na nag-a-addict ka dahil yung skill mo mag-addict. So, kailangan mo ng self-control. At ang pinaka-importante kung bakit nade-develop yung skill na yan ay repetition. So, ibig sabihin, tigilan ninyo yung paulit-ulit na paggawa ng bagay na yon bago pa siya maging habit. At bago pa siya maging skill. So, pagiging depressed, pagiging addicted sa isang bagay, iyan po ay mga skill. So, kung ang gusto ninyong ma-develop na skill ay mag-addict, maging depressed, maging stress, problema nyo po yun kasi wala kayong tinatawag na self-control. Umpisahan nyo palagi. Pag nade-depress kayo, yun yung sinasabi na yung utak ninyo nagsasabi sa inyo may mali kayong ginagawa. Isa yung signal, yung stress at depression ay signal na yun at addiction ay signal yun. Nagsasabi sa katawan ninyo na tama na. Na kailangan yung baguhin yung way ninyo ng pamumuhay. At yan po ay isang skill set. Skill set din yung bagay na yan. So, kailangan yung hanapin kung paano nyo gagawin at tatanungin yung sarili nyo. Kaya kailangan yung umupo sa isang sulok, huminga ng malalim, bigyan niyo ng 5 minuto, 15 minutos yung sarili ninyo. At kailangan ninyo ng kapayapaan at katahimikan na tanungin yung sarili ninyo, anong dapat yung gawin para huminto. At sabihin nyo sa sarili nyo na kailangan kong huminto, tumigil. The reason kung bakit karamihan sa inyo nag-a-addict at nagsasayang ng oras kasi hindi ninyo alam kung saan nyo ilalagay yung enerhiya na meron kayo. Saan nyo siya ilalagay, saan nyo siya ipupunta, hindi nyo alam kung saan kasi wala kayong resources. At ang resources na yon kung saan nyo i-invest yung energy niyo para magkapera kayo. Ang unang-una ninyong hahanapin ay resources.
karamihan sa inyo masyadong loner, mayabang, mapag-isa, to the point na ayaw niyong humingi ng tulong kung papaano kayo lalago. Kaya yung katawan ninyo, hindi ninyo ma-value at hindi ninyo maipunta yung enerhiya ninyo at focus ninyo sa tamang lugar kasi wala kayong pinaglalaanan ng oras ng tama at wala kayong kakilala na pinagbibigyan ninyo ng tiwala ninyo para mailagak ninyo yung tiwala at enerhiya na yun. Dahil ang enerhiya ninyo ay currency din yan. Ang enerhiya ninyo ay pambayad. Kung wala kayong enerhiya na maayos, hindi kayo makakapagbayad. Diba? Ang enerhiya ninyo ay pambayad sa kung ano man yung pwede nyong tahakin sa future ninyo. So, kailangan nyong isipin palagi na kailangan yung energy ninyo ay pinupunta nyo at ini-invest ninyo sa tama. So, pag alam ninyo na meron kayong tamang resources, may tama kayong tao na pinagkakatiwalaan nyo na pwede nyo pag-investan ng enerhiya at focus ninyo, mawawala yung idea ng addiction ninyo. Yan yung pinaka-importante. Kaya karamihan ng mga tao, nag-aasawa ng maaga, nagtotropa na kung sino-sino kasi hinahanap ng kaluluwa nila yung tamang resources at connection kung saan mailalagay nila yung energy nila at yung attention nila. Ganun lang naman talaga yun. So, kailangan mo, kung hindi ka makahanap ng kaibigan, hindi ka makahanap ng pamilya, hindi ka makahanap ng jowa, mag-focus ka sa sarili mo. Doon ka mag-umpisa. So, tandaan ninyo palagi, dito kayo mag-i-start, ang mga addict ay hindi sila basta-basta. So, lagi nyo isipin, dito lang sa tatlong bagay na to, yung mga addict ay hindi sila na-addict sa substance na yon, sa idea na yon, na-addict sila sa pakiramdam na binibigay ng mga material na yon. Regardless kung ito ay weed, kung ito ay alcohol, kung ito ay gambling, kung kahit ano pa, na-addict sila sa feelings na binibigay nun sa kanila. Pangalawa, kung na-addict kayo, kailangan nyong hanapin at questionin yung sarili nyo at magkaroon kayo ng tinatawag na self-control. Dahil repetition is the mother of skill. So, ang pag-a-addict ay isang skill, katulad ng depression at stress. At bukod doon, kung gusto ninyong maipunta yung enerhiya ninyo sa tamang lugar, sa tamang direksyon, yung enerhiya at focus ninyo, kailangan ninyo ng tamang resources. Kung hindi kayo makahanap ng tamang kaibigan, tamang pamilya at pinagkakatiwalaan, mag-focus kayo sa sarili ninyo. Sa paanong paraan, palaguin ninyo yung kaalaman ninyo, mag-aral kayo, magbasa kayo, mag-develop kayo ng panibagong skill para sa sarili. Ganun pa man guys, hopefully may natutunan kayo. Ako nga pala si Plan Motive. Pag-init na yung lahat yan. Peace out. Alagaan niyo yung sarili niyo guys. Peace.